Magandang umaga mga mag-aaral. Ako ang iyong lingkod guro na si Teacher Harold S. Oligario. Bago natin simulan ng ating bagong tatalakayin, nais ko munang tumayo tayong lahat para sa ating panalangin. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ulit, magandang umaga mag-aaral. Ngayon, sabay-sabay nating awitin at sayawin ang awiting If You're Happy and You Know It, Clap Your Hands. Tara! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Mahusay mga mag-aaral. Ngayon ay maaari na kayong umupo. Ngunit, bago kayo umupo ay nais ko munang pulutin ninyo ang lahat ng mga basura na nakakalat sa ilalim ng inyong mga upuan at siguraduhin na nasa tamang hanay ang inyong mga upuan. Maliwanag ba mga mag-aaral? Magaling. Ngayon ay nais ko yung tanungin kung kayo ba ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta kayo mga mag-aaral? Mabuti naman kung gayon. At kayo ba ay masaya ngayong araw? Ngayon ay nais kong tingnan ninyo ang inyong mga katabi kung meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw. May lumiban ba sa ating klase? Mabuti kung gayon. Ngayon ay nais kong balikan muna natin ang ating tinalakay kahapon. Magbigay ng isang kaugalingang pangkalusugan na ating tinalakay kahapon. Denmark, mahusay. Pagligo araw-araw. Ano pa? Dapat malinis ang ating sarili. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Sa salitang masustansyang pagkain, bakit nga ba mahalagang tayo ay kumain ng mga masustansyang pagkain? Bakit nga ba? Para makaiwas sa sakit. Para hindi basta-basta magkasakit tayo. At dapat ba iwasan ang mga hindi masustansyang pagkain? Bakit? Ano, Lister? Magaling. Dahil para hindi tayo magkasakit at mas tatagal pa ang ating buhay dito sa mundo. Mahusay mga mag-aaral dahil mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay kahapon. Bago natin
simulan ng ating panibagong tatalakay, nais ko munang basahin ninyo ang ating layunin sa araw na ito. Sa inyong mga mag-aaral. Nakikilala ang tama at mali ng mga gawain sa tahanan. Nakagaganap ng mga gawain pantahanan at nakatutukoy sa gawaing pantahanan sa pamamagitan ng pagsagot sa bawat Magaling mga mag-aaral. May dalawa akong larawan na inihanda sa inyo at nais kong obserbahan ninyo ito. Tapos na ba mga mag-aaral? Kung ikaw ang papipiliin, aling lugar ang mas nais mong tirhan at bakit? Ano Hindre? Sa malinis na lugar. Bakit sa malinis? Dahil hindi ka basta-basta magkakasakit at komportable kang matulog o tumira. Tama ba? Mahusay mga mag-aaral. Na nasa isang malinis at maayos na tahanan. Maganda ang simoy na hangin. Ano pa? Maganda tingnan. Komportable tingnan. Ano pa? Komportable tirhan. Diba? Naman ang pakiramdam na nasa marumi at magulong tirahan o tahanan. Ano yun, Ana? Hindi maganda tingnan. Ano pa? Hindi komportable sa ating katawan at nakakasira rin ng ating kalusugan dahil marumi ang paligid ng ating tahanan. Dapat, kung kayo mga mag-aaral, dapat nating linisin ang ating mga tahanan upang tayo ay mapalayo sa mga sakit tulad ng mga dengue. Tama ba mga mag-aaral? Maghusay mga mag-aaral. Sa araw na ito ay meron tayong pangkatang gawain na magaganap. Ang klase ay hatiin sa 4 na pangkat at ang bawat pangkat ay may iba't ibang gawain na pambahay. Ang unang pangkat ay pagwawalis ng bakuran. Ang pangkat naman ay pagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Ang tatlong pangkat naman ay pagluluto ng pagkain. Ang huling pangkat ay paglalaba ng mga damit. Bago nyo simulan ang ating pangkatang gawain, nais ko munang ipalala sa inyo na mayroon lamang kayong 10 minuto upang mapaghandaan ninyo ang inyong katang gawain at 2 minuto naman upang itanghali ito sa klase. Maliwanag ba mga mag-aaral? Opo, teacher. Mahusay mga mag-aaral. Sino ditong may mga katanungan para sa ating pangkatang gawain? Wala na po, teacher. Wala? Mahusay mga mag-aaral. Ngayon ay simulan nyo na. Ngayon ay dahil natapos natin ang ating pagkatang gawain, bigyan ninyo ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. Magaling mga mag-aaral. Pero bago natin tatalakayin ang ating panibagong tatalakayin ay meron akong mga katanungan patungkol sa inyong ginawang pagkatang gawain. Ano ang ginawa ninyo sa inyong gawain? Joyro? Kayo ay nakapagtulungan sa inyong kaklase? Nakinig ng mabuti sa guro? Nagtanghal ng mga gawaing pambahay? Mahusay mga mag-aaral. At nadali ba ang inyong ginawa sa inyong gawain? At bakit? Mayroong kahirapan ngunit nakayanan nyo dahil sa pagtutulungan. Mahusay mga mag-aaral. Ano-ano ang inyong mga naobserba sa ating gawain? Ano? Sino makapagbibigay?
Joshua? Magaling. Ang inyong obserba, sabi pa ni Joshua ay tungkol sa gawaing pambahay na ating ginagawa araw-araw, lingguhan man o buwanan man. Sino naman ang nakakaranas na rin ba kayo ng mga gawain sa tahanan tulad ng ating ginawa kanina na pangkatang gawain? Mahusay. Kayo ay tagalinis, tagawalis. Mahusay mga mag-aaral. Ngayon naman ay bigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 bagsak dahil kayo ay napaka mabuti sa inyong magulang at kayo ay naglilinis sa inyong tahanan. Magaling mga mag-aaral. Ngayon ay meron ba kayong mga idea o kaalaman kung ano ang ating bagong tatalakayin? Sino dito makapagbibigay? March? Gawaing pambahay? Ano pa? Pag-aayos ng tahanan? Magaling mga mag-aaral. At ngayon ay nais kong makinig kayo ng mabuti para sa ating tatalakayin at bago namang kaalaman na inyong matututunan. Sabay-sabay ninyong basahin ng ating paksa ngayong araw na ito. Tungkulin sa pag-aayos ng tahanan. Mahusay mga mag-aaral. Ang tamang pag-aayos ng tahanan ay nagsisimula sa pagtatakda ng mga prioridad at sistema ng organisasyon. Mahalaga ang paglilinis, pagtatapon ng hindi na kailangang gamit at pagtakda ng mga espasyo para sa bawat bagay. Basahin mga mag-aaral, mga hakbang sa pangangasiwa ng tahanan. Sa mga mag-aaral, una ay ang pagpaplano. Basahin nga lahat. Bahagi nito ang mga layuning nais matamo. Dapat na igalang ng bawat kasapi ang nakatakda sa plano. Mahalagang pag-usapang mabuti at igalang ang opinyon ng bawat kasapi. Mahusay mga mag-aaral. Dapat talagang pagplanuhan natin ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin katulad ng mga gawain sa bahay upang organisado ito. Diba mga mag-aaral? Para walang mga problema at madali lamang itong maorganisa natin dahil planado ito. At alam naman natin agad kung ano ang mga kasunod na ating gagawin sa pamamahay o sa ating mga tahanan. Basahin lahat. Ang pangalawa, ang pagtatakda ng tungkulin. Mahalagang katurungan ang pagbibigay ng tungkulin inaayon sa kakayahan, gulang at kalusugan ng kasaping gagawa layon sa kakayahan at hilig ng bawat kasapi, salang-alang ang kalusugan at lakas ng bawat kasapi. Mahusay mga mag-aaral. Tama. Tulad ng paglinis ng mga espasyo, tukuyin kung sino ang responsibleng maglinis sa anumang bahagi ng tahanan. Kasama ang mga regular na paglilinis ng banyo, kusina at iba pang lugar tulad ng pagtapon ng basura at pag-recycle ito. Itakda kung sino ang magbabantay sa pagtatapon ng basura at pag-aayos ng mga recyclable na materyales. At kinakailangan na ang organisasyon ng mga gamit, tukuyin kung sino ang magiging responsable sa pag-organisa ng mga gamit sa pamamahay, kabilang ang pagtakda ng espasyo para sa mga ito at paglalagay ng mga label kung kinakailangan. At ang pag-asikaso ng mga halaman. Kung mayroon kayong mga halaman, maaaring magtakda ng mga tungkulin para sa pag-alaga at pagdidilig nito araw-araw.
Diba? Sino dito sa inyong mga mag-aral ang may halaman sa pamamahay? Taas lamang inyong kanang kamay. Meron ka, Glenn? Ano naman ang mga halaman sa iyong pamamahay? Orchids. Mga orchids. Ano pa? Maricar. Gumamila. Dinidiligan nyo ba ito? Magaling mga mag-aaral. At huwag din natin kalimutan ang paghahasikaso ng mga hayop sa ating pamamahay. Sino rito ang may mga hayop sa pamamahay? O may mga alaga na mga hayop? Harold, ano sa'yo? Meron kayong manok. Ano pa? Sino ditong may aso? Taas lang ang kamay. Ikaw. Santana. Mabuti. Pinapakain mo ba ito ng mabuti? Sa tamang oras ba ito pinapakain ninyo ang inyong mga hayop sa inyong pamamahay? Magaling mga mag-aaral. Dapat kung may mga alagang hayop, dapat mayroon mga tungkulin para sa pag-aalaga sa kanila. Kailangan ang pagpapakain, paglilinis ng kanilang paligid at kinakailangan pinapaliguan kung kinakailangan man. Dapat lamang ba na paliguan ng ating mga hayop kung mabaho ito? Dapat talaga nating paliguan ang ating mga hayop sa pamamahay, lalo na kung pinapapasok natin ito sa ating silid na kwarto. Para dapat? Para maiwasan ang mga bakterya na makakalat sa ating silid. Naman ay ang pagsasagawa at pagsusubaybay. Basahin nga mga mag-aaral. Maingat na pagsubaybay ang dapat gawin ng tagapagpangasiwa. Bigyan ng kalayaan ang gumagawa ng tungkulin na gawain ang aniyang gawin ayon sa kanyang paraan. Mahusay mga mag-aaral. Ating pagsasagawa at pagsusubaybay, kinakailangan at mas importante ang pagtutulungan ng bawat isa sa tahanan at sa ating paaralan. Dahil malaga ang pagtutulungan sa buong pamilya o mga kasama sa bahay sa paglilinis. Tulad ng ating paaralan, malaga ang pagtutulungan ninyo mga mag-aaral upang mas mapadali ang inyong mga paglilinis sa ating silid-aralan at mas mapadali ang pagsasagawa ng mga anumang mga gawain na kinakailangang linisin. Takda lamang ng mga tungkulin at gawain para sa bawat isa at pagbigay ng suporta at tulong sa isa't isa. Kung mayroon mang nangangailangan, dapat ito tulungan. Kung hindi niya kaya, dapat tulungan mo. Kung hindi mo rin kaya, pwede ka rin manghingi ng tulong. Dapat ay magtutulungan ang bawat kasapi ng pamilya, lalo na sa inyong mga mag-aral. Dito sa ating paaralan, kinakailangan ang pagtutulungan upang mapadali ang lahat. Sino dito naman ang matulungin sa bawat isa, lalo na sa pamamahay o sa paaralan? Nagsitaasan ng iyong lahat na kamay. Kayo ay mga matutulungin na mga mag-aaral. Ngayon ay bigyan ninyo ng isang bagsak ang inyong mga sarili. Sa mga mag-aaral. Ang apat ay, basahin, pagpapahalaga. Bigay ang papuri o pagpuna. Papuri sa nagpakita ng kanais-nais na paggawa upang lalong ganahan at pagbutihin ang gawain. Sabihin ito sa malumanay at magandang pananalita. Mahusay at magaling mga mag-aaral. Ang pagpapalaga sa paglilinis at pag-aayos ng mga tahanan ay mahalaga dahil hindi lamang para sa pisikal na kalusugan ng mga naninirahan kundi pati na rin sa kanilang emosyonal at mental na kalagayan. At tulad ng salamat kuya sa paglilinis ng aking kwarto. Diba malaking kasiyahan na sa iyong nakakatandang kapatid ang pagpapasalamat. Kaya't kung sa inyong mga magulang kayo nagpapasalamat,
kung kayo ay pinapaliguan, kayo ay tinutulungan, kayo ay linilinisan ng inyong mga tahanan, na linilinisan ng inyong tahanan sa pamamahay ng inyong mga magulang o inyong tinitirahan, nais ko kayong magpasalamat sa inyong mga magulang dahil sila ang naglilinis at nagtutulungan upang ang inyong tahanan ay malinis. Kaya tumulong kayo sa inyong mga magulang kung mayroon silang ipapagawa sa inyo na maglinis o kahit ano, magluto man o maghugas ng mga pinggan sa pamamahay. Maliwanag ba mga mag-aral? Dapat lang na sumunod sa mga utos ng mga magulang at pahahalagahan ito. At palaging magpasalamat sa ating may kapal at sa inyong mga magulang. Maliwanag ba? Tama mga mag-aaral, dapat lang. Ngayon ay ating kilalanin ang mga uri ng gawain. Ang mga uri ng gawain dapat natapusin sa loob ng tahanan. Pang-araw-araw na mga gawain, lilipat at paghuhugas ng pinagkainan. Sino dito ang naghuhugas ng pinggan? Taas lamang inyong kamay. Kayong lahat ay nagsitaasan ng kamay. Mahusay mga mag-aaral. Sino dito ang nagluluto? Siglin lamang. Dahil hindi pa marunong ang iba sa inyo na magluto dahil medyo pahirapan nga. At pangatlo, paglilinis ng bahay. Sino dito ang naglilinis ng inyong tahanan? Nagwawalis. Agaling Maricar at Glenn. At si Lester. Umabol si Lester. Kayo ay mga mabuting mga bata. At sino dito ang nagliligpit ng higaan o mga pagliligpit ng higaan? Sino dito ang nagliligpit ng higaan? Lalo na't pagising sa umaga. Kayong lahat ay nagliligpit. Mahusay mga mag-aaral. At panglima ay paghahanda ng hapagkainan. Kayong lahat. Sino naman ang nagwawalis? Magaling mga mag-aaral, kayong lahat ay nagwawalis. At pangpito ay paglilinis ng bakuran. Paglilinis ng bakuran. Sino dito ang namulat ng mga basura? Nagwawalis ba? Kayong lahat, mahusay mga mag-aaral. Pangwalo ay pagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Dapat lamang na itapon ang mga basura sa tamang lagayan, lalo na't kung ang basura ay mga silupin o mga recyclable material, malalata man yan, hindi malalata, o magamit pa ba. Dapat ilagay sa tamang lagayan. At pangsiyam ang pagdidilig ng halaman. Dapat lamang nadiligan ang mga halaman dahil may mga buhay rin ito at nakakatulong ang mga halaman sa ating tahanan. Dapat talaga nating digdigan ang ating halaman, lalo na sa pamamahay at sa paaralan. Maliwanag ba mga mag-aaral? Magaling mga mag-aaral. Lingguhan ng mga gawain. Una ang basahin. Paglalaba. Sino naman dito ang marunong maglaba ng mga sariling damit? Ng mga magulang. Sino dito? Taas lamang yung kamay. Si Lester ay marunong nang lumaba. Si Maricar marunong lumaba. Si Ana marunong na rin. Mahusay mga mag-aaral. Dapat lamang ninyong matutunan ang paglalabada. Lalo na sa inyong sariling damit. At pamamalansya. Sino dito ang namamalansya sa mga damit? Kayong lahat. Pero ingat sa pagpaplansya dahil mainit ito at baka ang inyong kamay ay mapasok. Ingat palagi mga mag-aral ha. Mahusay mga mag-aral. At pangatlo ang
pag-grocery. Sino dito ang sumasama sa pag-grocery ng inyong mga magulang? Terus kayong lahat ay nag-grocery. Katulad din sa akin dati na halos ako ay sumasama sa pag-grocery ng aking mga magulang. Pat ay paghugas ng mga kwadro. Panglima naman ay paglalagay ng mga floorwalks. Hindi ito naglalagay ng mga floorwalks sa tahanan upang ito ay kumintab at maging malinis tingnan. Mahusay mga mag-aaral. At ang pang-anim naman ay ang pagpapalit ng mga beddings o punda. Sino dito ang marunong na pumalit o marunong ng sino naman dito marunong nang magpalit ng mga beddings o punda sa tahanan? Magaling mga mag-aaral. Dapat lang ninyong matutunan ang pagpapalit ng mga punda sa tahanan. At ang pang-pito ay pagpapalit ng mga mantel. Dapat lamang na matutunan nyo ang pagpapalit ng mga mantel. Sino ditong ang mantel ay may mga punit-punit o sirang-sirang na? Mabuti kung gayon wala sa inyo. Pero kung meron man, ay dapat itong palitan na o dapat kayong marunong pumalit kung ito ay papalitan na. At tingnan ninyo ang inyong mga magulang kung paano nila ito gawin o paano nila ito palitan upang kayo ay mayroong kaalaman sa pagpapalit ng mantel. Dapat lang mga mag-aaral, makinig, matuto at tumingin-tingin upang mas matuto pa ng husto. Yun lang mga mag-aaral. Ngayon meron akong katanungan na inihanda kung meron ba kayong natutunan sa ating tinalakay. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Kapag handa na ay sumagot na handa na po guro. Handa na po, guro. Ganyan ang mga mag-aaral. Ngayon ito ang tanong. Ang mga gawaing bahay ba tulad ng paghuhugas ng pinggan at pagluluto ay gawain ng mga babae at ang mga gawaing mabibigat naman tulad ng pagkukumpi ng sirang kagamitan, gawain ng mga lalaki ba ito? Sino dito ang nais sumagot? Taas lang yung kamay. Mark, ano? Mahusay, Mark. Ano pa? Sino pa ang gustong sumagot sa ating tanong? Marish. Magaling. Ano pa? Sino pa ang nais sumagot? Huwag lang kayong matakot tumanong dahil wala namang mali sa inyong mga sagot. Sino pa? Lurin. Magaling. Mas maganda dito ay dapat na magtulungan ang bawat isa. Kung mahirap man gawin sa babae, dapat nyo tulungan kung ikaw ay lalaki. Kung ang lalaki naman ay nahirapan sa gawain ng babae, dapat namang natulungan ng isang babae. Dapat ay magtutulungan ang bawat isa upang mapadali ang kahit anumang mga gawain. Dapat ba na magtulungan? Dapat nga magtulungan mga mag-aaral. Kaya ganyan ang inyong gawin kung may nahirapan man o may sino dapat na may nanghihingi ng tulong. Dahil natapos natin ating tinalakay. Ngayon, meron ba kayong mga katanungan patungkol sa ating tinalakay kanina? Wala. Mahusay mga mag-aaral. Ngayon ay para sa ating huling pangkatang gawain, basahin lahat ang ating panuto para sa ating pangkatang gawain. Ang klase ay hatiin sa 4 na grupo. Suriin ang mga gawain sa tahanan. Alamin kung kailan dapat isinasagawa ang gawain. Kagamitan na kailangan sa pagsasagawa ng gawain na ito. Sino ang mga taong gagawa ng gawain na ito? Kopyahin at sagutan ang inyong sagot sa bawat kulom na nakalaan. Sulat lamang sa Ngayon isang papel. ay alam niyo na kung ano ang inyong gagawin. Alam na ba ng lahat? Sino ditong may katanungan para sa ating gawain ngayong araw? Sa ating huling pangkatang gawain? Wala na. Wala na po, guro. Wala na ba dito?
Wala na? Wala po guro. Ito naman. Wala na. Wala po, Sige, guro. simulan nyo na. Tapos na ba lahat mga mag-aaral? Mahusay mga mag-aaral. Ibigay nyo lang sa akin ang lahat ng inyong mga ginawa. At mahusay mga mag-aaral dahil natapos nyo ng mabuti ang inyong pangkatang gawain. Ngayon naman para sa ating huling munting pagsusulit, nais kong basahin ninyo lahat ang ating panuto. Sa isang kapat na papel, basahin at tukuyin ng mabuti ang mga pangusap at isulat ang litang T kung ang pangusap ay tama at F naman kung mali. So mga mag-aral, saan nga ba ito isulat? Sa isang kapat na papel. Basta yung mga mag-aaral. Sino dito ang may mga katanungan patungkol sa ating munting pagsusulit? Wala na. Ngayon, maaari nyo nang simulan ito. Tapos na ba lahat mga mag-aaral? Mahusay. Kung gayon ay ipasa nyo sa inyong nasa harapan at isumiti lahat sa akin. Mahusay mga mag-aaral. Ngayon, ating tatapusin ang ating klase. Meron kayong takdang aralin na bukas isumiti. Liwanag ba mga mag-aaral? Basahin ang panuto. Sa isang buong papel, isulat ang kalagahan ng malinis na paligid at mga benepisyo nito at isumiti bukas sa oras ng ating klase. Mahusay mga mag-aaral. Saan nga ba ito isulat? Sa isang buong papel. At kinakailangan na isumiti ito bukas sa oras ng ating klase. At yun lang mga mag-aaral. Maaari na kayong magsi-uwian.